May kain padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan bang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng Bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayong punuan ng mga ospital at iba pang health facilities, mainam na alam natin ang mga posibleng alternatibo sa oras na kailangan ng agarang atensyong medikal. Nilunsad ng tanggapan ng ating Vice Presidente Leni Robredo sa tulong ng ating volunteer doctors, health professionals at iba pa nating kababayan ang Bayanihan e-Konsulta. Para sa mga nais magpa-e-konsulta, bisitahin ang Bayanihan e-Konsulta Facebook page, i-click ang message button, at i-type ang konsulta o tulong upang masimulan ang proseso. Matapos ibigay ang inyong detalye, may kukontak sa inyo mula sa ating team. Ito ay bahagi rin ng patuloy na pagkilos ng tanggapan ng ating Vice Presidente upang suportahan ang mga ospital at frontliners ngayong matindi ang pangangailangan sa kanilang serbisyo.
at higit sa lahat, ang makapagbigay ng serbisyong medikal sa mga kababayan nating nangangailangan sa mga panahong ito. Trabaho ba ang hanap mo? Nakita mo bang napakaraming pwedeng hanapan at pagpilian online? Pero hindi mo pa rin makita ang trabahong para talaga sa'yo? Magandang balita! Ang sikap.ph ay nandito para sa'yo. Ito ay isang libreng plataporma sa paghahanap ng trabaho na inilunsad ng ating Vice Presidente Leni Robredo. Mahigit kumulang 25,000 job vacancies mula sa 42 provinces ang nakapost na sa sikap.ph website. Sa 3 clicks lang makakapag-apply ka na. Pumunta sa www.sikap.ph, gumawa ng sariling account at punan ang mga hinihinging detalye. Ganun lang kasimple. Sikap.ph. Trabaho para sa'yo. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Iyan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umau-Awang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 10:59 na. Good morning na imbag nagsapa. Gawi-gawi sa iwakat agyo-agyod. Mapteng dyan nagsapa son sige di namin. At ito mumuli ang inyong ka-RNZ, ang inyong ka-Z Radio, ang inyong karamay, Peter Umau-Awang Wasing po. At ngayong araw po naman ng ating, ngayong araw ng Huwebes, siyempre yung ating character on the air naman sa usapang legal. At para sa inyong mga katanungan, kung kayo ngayon may gustong request, may gustong batiin, text po lamang yan 0999-3070-649. Okay? At sa ating balitang pang-nasyonal, COA pinagtanggol ni Senator Pacquiao. Ito, pakinggan niyo po. Nakahanap ng kakampi ang Commission on Audit. Ito ay sa katauhan ni Pambansang Kamao at Senador Manny Pacquiao. Umaani ng batikos ngayon ng COA dahil sa pagpuna sa 67 bilyong COVID fund ng Department of Health. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpahayag ng pagkadismaya sa COA at ayon kay Pacquiao, kaisa siya sa taong bayan na sumasaludo sa COA dahil sa kanilang dedikasyon at pagtupad sa sinumpang tungkulin na ihayag ang anumang posibleng katiwalian sa mga ahensya na na-red flag nila. Nais ni Pacquiao na managot at makulong ang mga kawatan sa gobyerno para mabigyan ng hustisya ang sambayanang Pilipino na pinapahirapan ng korupsyon. Panawagan pa ni Pacquiao sa publiko, samahan siya sa laban na ito na ibunyag ang anumang korupsyon sa ahensya ng mga gobyerno. Matatanda na mismong si Pacquiao ang nagbunyag noon na isa ang DOH sa mga ahensya na talamak ang korupsyon. Gate ng senador, triple ang korupsyon ngayon sa pamahalaan. Bukod sa DOH, sinabi ni Pacquiao, talamak din ang korupsyon sa Department of Social Welfare and Development at Department of Energy sa pamumuno ni Secretary Alfonso Cusi. Okay, yan po naman ang ating balitang pang-nasyonal. Araw po naman ng Huwebes ngayon sa ating usapang legal. Okay? At para sa inyong mga katanungan po, text po lamang yan sa 0999-3070-649. At sa ating character on the air, makakasama ko ngayon ang isa sa mabait at kagalang-galang na pastor ng ating syudad ng Baguio naman, Pastor Danilo Orencia. Magandang umaga po, Pastor.
Magandang umaga rin po, Kapitan Wasing. Mhm. Nice to be with you this morning. Mhm. At kumusta naman kayo, Pastor? Mabuti naman po sa biyaya at awa ng Panginoon Diyos. Tayo naman po ay malusog, kasama po natin dito ang ating mahal na asawa. At salamat po sa Panginoon dahil siya naman po ang nagpoprotekta sa atin po. Okay. Pastor, ano yung binigay ng Character Council naman para sa ating topiko ngayong umaga? Ang ating pong pag-uusapan, Kap, ay patungkol po sa kalakasan ng loob or sa English po ay courage. Okay. Yan po ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito at tayo po ay nagpapasalamat sa ating syudad sa pagbibigay po ng pagkakataon upang tayo rin po ay makapagbahagi sa umagang ito, Kapitan. Yun, okay. So, ang ibig sabihin niyan sa Tagalog, tapang. Yes, Tama tapang ba? ng loob. Tapang ng loob. Sa English, courage. Yeah, tama po, tama Ano po yan. ba sa Ilocano to? Tured. Tured. Pigsa tayo pakinakam. Yun. May raman diyan, Kap. Pastor, Ilocano ka? Wan Kapitan. Kanyang parte? Aguwa. Kaya agulo nyo. Nabaya ka ito'y bagyo mo tayo na. Dati mo tibalay tayo. Dito kayong nagresidente. For, I think, more than 15 years. Mag-20 years na po. Mag 20 years na. Okay. Kailan din kayo, kailan po kayo naging pastor? Simula po nung tayo po ay umakyat dito sa Baguio kasi dito po tayo nag-aral sa sa Philippine Baptist Theological Seminary. Dito mo sa Pinsaw. So nag-aral kayo doon pagkatapos tuloy-tuloy na hanggang sa kayo maging pastor. Pastor, ano po yung church natin? Ang church po natin, Kap, ay One in Jesus Christ Church. Located po kami sa Irisan, sa Purok 3. Malapit lamang po sa Police Station 9. One in Jesus Church. One in Jesus Christ Church. One in Jesus Christ Church. Yes. Sa Irisan yan. Yes. So gaano na po karami naman yung ating mga members Sa ngayon dito, po, Pastor? dahil po pandemic, hindi po tayo masyadong nagagather. Pero more or less, may mga maabot po tayo ng 50, 60 pa rin po ang gathering dahil malaki naman po minsan yung lugar po natin. Kaya niya naman po ng 150 kaya hindi po natin nababiolate yung social distancing natin. Kasi kailangan 40 lamang po ng capacity kaya ganun po yung gathering po natin ngayon. Okay. At bilang isang pastor, ano naman po yung mga mission na ginagawa po natin dyan sa Irisan bago yung ating Tured? Ngayon po, tayo rin po ang chairman ng Association of Irisan Ministers dyan po sa Irisan. Tuwing first Monday of the month, nagkakaroon din po tayo ng gathering ng mga pastor. Tumutulong din po tayo na kasama ng ating kapitan barangay captain po ng Irisan. At ang aktibo kasama po natin doon ay si Kagawad Dagson. Kasi siya rin po yung parang nag-pioneer diyan sa grupo ng mga Irisan pastors. Pastor din ba si Kagawad Dagson? Dati po, ang alam ko, dati po siyang nagpastor pero ngayon po ay involved na po siya sa ating barangay diyan sa Irisan. Pero dating pastor si Kagawad pala. Yes, si Kagawad Francis Dagson po. Okay, at inuulit po po naman ang ating text line para sa inyong katanungan, lalo na kay Pastor Danny. Okay lang ba yun, Pastor Danny? Yes. Text mo lamang yan, 0999-3070649. At sa ating mga viewers naman, paki-comment lamang po ang inyong mga katanungan o di kaya ang inyong mga opinion sa ating Facebook page naman. At alam mo, Pastor, tayo po naman ay sa bayang napapakinggan sa 98.7 sa radio. Napapanood tayo sa Free TV, napapanood din tayo sa Mountain View Cable at kasama na rin dyan ang ating Facebook at ang ating YouTube naman. Okay, so malaki rin po pala ang sakop ng ating pong station. Kap, no? At yan po ay magandang balita po yan para sa ating syudad ng Baguio dahil marami po tayo maabot ng mga tao. Yun. Okay, Pastor. Ang ating topic according sa Character City ay Tured. Tured. Ano yun? Tured? Tured, tipakinakam. Tured, tipakinakam. Lakas ng loob. Ayan. Lakas ng loob. Okay,
Paano ito na-apply, Pastor, sa ating buhay-buhay? Kasi po nga ngayon Kap, no, siguro bago ko po ituloy yung pag-share ko po ng kaunti kasi nagpapabati po sila Pastor Jonathan tsaka si Pastor Erlinda. Okay. Heraldo, kasi naging bisita rin po sila rito at sila po ang nag-imbita sa atin dito. Kaya binabati po kayong lahat dyan. At lahat po ng mga kasama nating pastor sa Irisan, ganun din po sa church po natin. Now, patungkol po doon sa naibigay po sa atin na topic about courage nga po, no? Ay napapanahon po yan Kap, dahil sa sitwasyon po natin ngayon, maraming nasisiraan ng loob eh. Marami pong nalulungkot, nalulumbay dahil nga kabila-kabila ang atin pong hinaharap na pagsubok sa buhay, kahirapan, no? Kung minsan mayroon pong mga nababalitaan po tayo, parang nagpapakamatay na ata yung iba. Kaya natataon po na tamang-tama po itong naibigay po ng ating Character City na pag-usapan po natin about pagkakaroon nga po ng tapang ng loob dahil kailangan po natin ngayon na magkaroon po nito. At mabuti naman po dahil ayon naman po sa salita ng Panginoon Diyos na atin pong mababasa. Siguro kwento ko lang ng kaunti Kap bago tayo magtanungan. Ano? Patungkol po sa pagkatawag ni Joshua ng Panginoon Diyos nung siya po ay ipinalit ng Panginoon Diyos na maging leader, na pinalitan niya po si Moses. At noong sa sitwasyon na yan, ay ang buong bansa po ay kailangan pong pumasok sa lupang pangako ng Panginoon Diyos sa bansang Israel. Matanda na po si Moses, so kailangan pong magkaroon ng pagpapalit ng lidatura na yan. Si Joshua po ang assistant ni Moses. Ngayon, nabigyan po ng pangako ng Panginoon Diyos si Joshua na sabi niya, at basahin ko lang po Kap kung pwede. Pwede, Pastor. Salita ng Panginoon kasi ito naman po ang gusto natin pagbasihan ng atin pong pag-share sa umagang ito, na ito po ay patungkol po kay Joshua nung sinabi ng Panginoon Diyos sa kanya na magkaroon ka ng katatagan ng loob. Basahin ko po sa verse 4. Umpisahan po natin doon, no? Or kahit na po sa verse 5 para hindi po masyadong matagal. Okay. Sabi po ito ng Panginoon Diyos kay Joshua. Sabi niya, walang sino mang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung papaanong ako'y nakasama ni Moses, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpakalakas ka at magpakatapang. Yan po yung ginamit po rito. Ngunit sa English po, yan po, be strong and be courageous. Sabi rito, magpalakas ka at magpakatapang na mabuti sapagkat ipapamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang inuutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. So yan po ang pangako ng Panginoon Diyos kay Joshua na gusto rin po natin gamitin sa umagang ito. Maliwanag po sa salita ng Panginoon kahit ang Panginoong Jesus ay nagaturo po sa mga mananampalataya sa Kanya na huwag po tayong mawalan ng loob sa ating pong kinakaharap patungkol po sa pangangailangan ng ating buhay. Kasi nga, kung ang Diyos inaalagaan niya ang mga ibon sa himpapawid at ganun din po yung mga damo dyan sa mga sabi nating bundok, no? Ay tumutubo na ilang pong mga yan. Ngunit napakaganda po ng bulaklak nila. Alam mo ninyo, Kapitan, nung unang akyat ko po rito sa Baguio, talaga po ako'y na-amaze, no? Doon sa nakita kong mga sunflower. Okay. Kasi nung akyat ko una rito, nakita ko po yung mga wild na sunflower na yan. Sabi ko, ang ganda naman. Binata pa po ako noon. Nag-iisip ako, magpapakasal ako, kukunin ko yung mga sunflower para yun yung ilalagay. Kaya lang po sa baba kami nagpakasal ang wife ko. Medyo madali palang malanta ang mga yun. Pero talagang humanga po ako noon nung unang akyat ko rito sa Baguio. Dahil napakaganda po. Maganda tingnan, ano? Oo, kahit na nandun po sa mga bundok na ganyan kahit may mga bahay, talaga ako
ko po yung mga, sabi ko, grabe, ang ganda naman ng mga bulaklak na ito. Na yun po yung gusto kong i-connect po doon sa paliwanag ng Panginoon Jesus. Sabi niya, kung yung mga bulaklak nga yan, mga ano yan, mga wild, sabi niya, mas maganda pa yan kaysa sa damit ni Haring Solomon nung siya nabubuhay. Iinalagaan ng Diyos. Kayo pa kaya na hindi aalagaan ng Ama po ninyong nasa langit. Kaya din po, gusto ko pong ibigay na encouragement sa lahat po na nakikinig po sa atin sa umagang ito. Sa atin pong sitwasyon po ngayon, magpalakas po tayo ng loob dahil kasama po natin ang Panginoon Diyos. Hindi naman po tayo iniiwan ng ating Panginoon Diyos. Kung tayo po ay patuloy na magtitiwala po sa Kanya. Kap, yan po gusto po nating sabihin sa atin pong mga kababayan dito po sa Baguio at sa lahat po ng naabot ng ating pong istasyon. Sana po ay palakasin po natin ang ating loob dahil hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoon Diyos. Okay. Doon sa inyong congregation, Pastor, paano naiaano yan doon sa ating mga member? At tuwing linggo po naman po ay meron po tayong gawain po doon at may live stream din po tayo. Yun nga lang sa Facebook lamang po yun, inaabot po natin. Pero marami pa rin po kasi malawak naman po naabot ng Facebook. So yan po, tuwing linggo po ng umaga, nagkakaroon din po tayo ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. At tapos tuwing umaga po, mayroon din po tayong live stream ng alas 5 ng umaga. Araw-araw po yun hanggang Monday to Saturday. Nag-share po tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Alas 5. Alas 5 Sa po ng umaga. Facebook, mapapanood. Yes, mapapanood po sa Facebook, sa account po ng One in Jesus Christ Church. Yan. Okay, magandang balita yan. So hanapin lang ang One in Jesus Christ. Yes. Sa Facebook. Kung gusto nilang mapanood yung inyong pamamahagi ng salita ng Diyos, tuwing alas, maganda yan. Paggising natin, ang unahin natin. Yun na yung unang nagbibigay po ng kalakasan sa mga kapwa po nating mga Pilipino. At marami rin po tayo nakakasama, Kap, na hindi lang sa Pilipinas. Kasi nga naabot naman ng Facebook, ng Messenger ang maraming lugar. So mayroon po tayong mga kasama na galing sa US, no, galing sa Norway, nakikinig po sila sa Canada. Nakashare po ngayon. So, napapanood po tayo doon, Kap, ng mga kasama po natin ngayon. Kasi sinare ng wife ko sa live stream po natin. Maraming salamat, ma'am. So, nasa account din po tayo ngayon ng ating church. So makikilala ka na rin po, Kapitan. No? Maraming salamat. Sinare po ng wife ko, hindi ko po siya nang sinabi niya ngayon. So, kasama po natin ngayon. So nakikinig din po yung mga kasama po natin sa mga live stream po natin tuwing umaga dahil nasabi rin po natin na mag-guest po tayo ngayon dito. Okay. At ang ating oras alas 11:14 na, basahin ko lang itong mga text dito, Pastor, na mga nauna kanina. Galing kay 180 naman, good morning, Idol Cap, and to your guest. Listening here at Tinok Ifugao while cooking giniing. Galing kay Summer naman. So, pinapakinggan tayo doon sa Tinok Ifugao ngayon. Maraming salamat. At sa lahat ng mga mga taga-Tinok Ifugao, magandang umaga po sa inyo. Kay 63 naman, good PM Cap, balasang ay manlaylayad man. Thanks, Cap. Sige. And kay 07 naman, hello Cap, mantad nangga muan ni programa tayo ni Main, si Francis Claro from Duzol. And from 10, good morning, Cap, and to your guests. Cap, mabaling nagpatulong ngamin. Dati itad mi nga request letter para kini Congressman go. Mabalin itad kanyam, Cap, ta isikat imang itad kanana kini Congressman. Sige, dalhin nyo lang po rito. O di kayo, mas maganda, punta kayo rito sa Sabado at kasama po natin ang ating butihing Congressman sa ating usapang Kongreso. Okay, at siyempre, kasama ko pa rin, Pastor Dan Orencio ng One in Jesus Christ. At ang aming topic po ngayon, courage. Tured tinakam, ano sa Tagalog? Tapang ng loob. Tapang ng loob. Yan. Lakas ng loob. Yes. Yan. At kinakailangan nating maging malakas ang ating loob, lalong-lalo na sa ating serbisyo publiko, ano? Sa ating araw-araw na mga gawain at sa lahat ng ating mga pakisalamuha, dapat meron tayo niyang tured tinakam. Saan pa pwedeng i-apply ito, Pastor? Bukod doon sa nabasa mo kanina na verse naman. Okay, pwede rin po natin itong i-apply sa kinakaharap po natin sa kasalukuyang sitwasyon ng buhay po natin patungkol po sa
protection po natin ng ating kalusugan. No? Mhm. Kailangan po natin sundin ang mga sinasabi po ng ating gobyerno na pag-iingat. Ngunit lalong-lalo na po na dapat ay nagtitiwala po tayo na Diyos lamang talaga ang talagang lubusang makakapagbigay po sa atin ng kasiguraduhan na tayo po ay ligtas. Kaya kung tayo po ay naniniwala sa ating Panginoon Diyos, na ako naman po ay naniniwala na lahat naman po tayo ay naniniwala na mayroong Diyos, na sa Kanya po tayo humihingi ng tulong. Kaya patuloy lang po tayo na magtiwala sa ating Panginoon Diyos sa ating pong kalusugan. Pangalawa po, pwede rin po yan na i-apply po natin sa atin pong mga pangangailangang pinansyal, material, no? Alam ko po ang ating syudad ng Baguio at ang ating pong bansa ay nagsusumikap naman po na maibigay yung mga pangangailangan. Kaya lang, may mga kinakapos pa rin po dahil nga hindi talaga makalabas para maghanap buhay, Kap, no? At saka yung mga usual na negosyo ay hindi po nangyayari. Kaya marami talaga nagigipit. Ngunit nawa po, instead na mag-isip tayo na problema po tayo, idulog po natin sa Panginoon Diyos na ang Diyos po ang magbigay ng ating mga pangangailangan. Dahil yan din po ang ating nararanasan, Kap, sa buhay po natin. Nararanasan po natin ang pagpapala ng Panginoon Diyos. Ayun. At magandang sharing ito. At may nag-text dito, Pastor. Sabi ni 28, blessed morning ka, Pastor. Very nice message. Thank you so much. Galing kay Manang Cora naman. Diyan sa Middle Quirino Hill. Salamat po. At galing naman kay 28, good morning. Sana po, Pastor, pag-pray mo ako, nakarist at minsan nawawalan ng pag-asa, nagagaling pa sa sakit sa puso ko. Sabi ng doktor, medyo di na maganda ang lagay ng puso ko. So, humingi siya ng prayer niyo, Pastor. At kanya lang, hindi naman sinabi kung ano yung pangalan niya. Oo nga po, kung pwede nga lang po sana ay mag-message uli po kayo at sabihin po ninyo ang yung pangalan. Kung pwede, kung hindi naman, alam naman po ng Panginoon dyan, we can still pray for you. No? Pwede po tayong manalangin para sa inyo. Kung gusto po ninyo, i-personal na i-mensahe nyo na lang po ako kahit na pagkatapos ng programang ito. Pwede po bang ibigay ko ang aking number? Pwede, Pastor. Ang atin pong number ay 0912 882 4335. Yan po yung pong, Globe number. May smart kayo, Pastor? Smart number, hindi ko masyadong... smart pala yun. Smart. Token text pala yun. Smart pala yun. Smart. Nagkamali ako. Smart pala yun. Yung naibigay ko na, Kap. Yan, okay. At follow up naman, galing kay 10, kapayan na dito sa Radio Bang, Ipan DJ Letter. Yes po, punta lang po kayo sa Z Radio at nang maibigay naman natin kay Congressman Marco yung inyong hinihingi na tulong. At itong humingi ng prayer, Pastor, nawawalan na siya ng pag-asa dahil ayon sa kanyang doktor ay medyo hindi na maganda ang kalagayan ng puso. Paano niya kaya ito may apply naman yung ating pinag-uusapan na Tourette Tinacum? Ito po ang kailangan po nating pagtuunan ng pansin na sa Diyos po natin walang imposible. Dahil nga siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya kung ang magagawa ng siyensya, magagawa ng mga doktor ay hindi na po nila kaya, ngunit sa ating Diyos, patuloy po tayo humingi ng tulong po sa Kanya dahil wala pong imposible sa Kanya. Karagdagan pa po, sa lahat po na nakikinig, hindi lamang po doon sa nag-pre-request, pwede rin po natin pagtuunan yung buhay po natin na hindi lamang po dito sa mundong ito. Dahil nga alam din po natin na hindi po talaga tayo magtatagal naman. Hindi naman po talaga kunadang arugot, awan ti bumato. Ito rabaw iti daga, dumteng talaga ti tiyempo, nga datayo kat agawid to. So nga di jay, mas maganda rin po na paghandaan po natin ang ating buhay pagkatapos ng buhay na ito. Ngunit, pwede po tayong manalangin na ang Diyos patuloy po tayo bigyan ng karagdagang taon pa sa mundong ito.
Pero mas maganda rin po na dapat inihahanda po natin ang buhay po natin pagkatapos ng buhay na nandito. Dahil tayo po ay naniniwala na mayroong buhay pagkatapos ng buhay dito, Kap. Hindi naman po tayo parang hayop na pag namatay na, wala na. Tayo po ay may kaluluwa na yun po ay hindi mamamatay. Kaya yun po ang atin pong encouragement sa bawat isa sa atin. Magkaroon po tayo ng pag-asa, huwag po tayo mawala ng pag-asa dahil ang plano po ng Panginoon Diyos ay hindi lamang para sa buhay na ito. Kaya po yung humihingi ng prayer request, we'll be praying for you. Hindi lamang po yung physical na kagalingan po ninyo, ang desire po ng atin pong ang inyo pong lingkod, no? Kasama po rito si Kap Peter Washing po na tayo po ay makakilala lahat at magtiwala sa Panginoon Diyos. Pastor, matanong ko lang, hindi ko alam. Sabi nyo, ang mga tao may kaluluwa. Yes. Yung mga animal, wala. Ay, wala po. Kasi ano naman mga yan hindi po sila nalikha ayon sa image and likeness of God. Tayo lamang po ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang pag sa Tagalog wangis at English kasi image and likeness, no? So mayroon po tayo po ay naiiba na nilikha ng Panginoon Diyos. Kaya nga po pumarito ang Panginoong Jesus para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Yan, Kap. So lahat na magtitiwala po sa Kanya ay may pag-asa po tayo na hindi lamang po ang buhay natin ay para sa mundong ito. Kaya yan po sana magbigay po sa atin ng lubusang lakas ng loob, no? Pag-asa, wag po tayo mawala ng pag-asa dahil hindi naman po natatapos ang buhay po natin sa mundong ito. Patungkol po sa plano ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Kung tayo po ay mananalig po sa Kanya, yan lamang po naman ang hinihingi ng Diyos na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Amen. At batiin din natin nanonood sa atin. Kilala mo siguro to Pastor, sa Edison Tavares. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat, sabi niya. Kasama po natin. Pastor din po yan. Pastor din siya. Sabi niya, good morning po, Pastor Danilo Orencia. Good morning to, Pastor. Thank you for watching. Na-share nyo kasi doon sa page nyo, no? Kaya nakita nila. Kaya nanonood po sila, Kap. Okay. At inulit po natin yung ating text line naman para sa inyong mga katanungan o gusto niyo magbigay ng inyong mga mensahe naman sa atin, sa ating pinag-usapan, sa ating topiko. I-text po lamang yan, 0999-3070-649. Galing kay 36, hello Kap, pakitanong mo nga kay Pastor kung anong book sa Biblia matatagpuan ang iyong topic para ulitin kong basahin. Salamat po. Ayan, nabasa po natin kanina sa Joshua. Joshua chapter 1, starting from verse 5 po, pababa hanggang verse 9 ata yung nabasa natin, Kap, no? Pero pwede nilang basahin yung buong chapter 1 ng Book of Joshua. Yan po, sa Old Testament po yan. May anong pinagkaiba nga pala, Pastor, ng Old Testament sa New? Ang New Testament po, yan po ay patungkol po primarily nung kapanahunan na ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay pumarito sa lupa na naging tao nga katulad po natin, na yan po ay pagpapakita na tayo po ay naiiba sa lahat ng nilikha ng Panginoon Diyos. Actually nga po, Kap, mas maganda po na malayo ang plano ng Panginoon Diyos sa mga tao kaysa sa mga anghel. Bagamat yung mga iba siguro hindi naniniwala na mayroong anghel. Pero kung tayo po ay naniniwala na mayroong Diyos at ang Diyos po ay Espiritu, then mayroon din pong mga spiritual beings at yan po ang mga anghel. Ngunit sinabi po sa Biblia na ang Panginoong Hesus ay pumarito sa mundo, naging katulad po natin na tao. Pagpapakita na tayo po ay napakahalaga sa Panginoon Diyos. Kaya nga po yung bagong tipan, yan po ay naisulat patungkol po sa ating Panginoong Hesus nung siya'y pumarito sa lupa at ano po yung mga itinuro po niya. At ganun na rin po yung plano ng naging maliwanag, yung plano po ng kaligtasan, Kap. Na tayo po ay magkakaroon ng pag-asa, ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Ayan po sana ang magbigay po sa atin ng lakas at tapang ng loob para sa atin pong mananampalataya sa Panginoong Hesus, no? Kung tayo po ay kinakapos na ng sariling kakayanan,
yung tiwala sa sarili. Although nagsasabi ng iba na magtiwala ka sa sarili mong kakayanan. Ngunit alam po natin may hangganan po lahat. Ang atin pong kakayanang pisikal, ganun na rin po yung mga physical resources po natin. Ngunit ang Diyos ay pinapaniwalaan po natin na lumikha ng lahat ng bagay ay hindi po kinakapos. No? Hindi po siya kinakapos sa mga tulong po niya na kailangan pong ibigay po sa atin. Kaya nga yan po sana ang pinanggagalingan kung saan po tayo humuhugot ng lakas ng loob po natin araw-araw. Yun. At galing naman kay Trevor, good morning po, Pastor. Ano po ba ang stand ninyo sa COVID vaccine? Kayo po ba, Pastor, nagbabaksin na? Opo, naka first dose na po tayo. Okay. Yan po nung start ng buwan na ito. At magkakaroon po tayo ng pangalawang dose po. Itong next month, itong katapusan ng buwan na ito. Ano yung tinuro sa inyo, Pastor? Sinovac Cup. Maganda. Maganda yung sa China eh. Kasi alam mo, Pastor, kung bakit? Tingnan mo na lang sa Olympics, sila yung nasa top. Dahil yung China. Dahil ang vaccine nila, Sinovac. Sabi po nila, sino ba yung, yung mga baak daw, sino bang baak? Anyway, Sinovac. Okay. Ang stand po natin doon, Kap, nagtitiwala tayo sa Panginoon Diyos na siya magpo-protect din po sa atin. Pero at the same time, wala naman pong masama kung tayo po ay sumusunod sa ating gobyerno. Oo naman. At nanonood din sa atin, ewan ko kilala niyo, Pastor, Evelyn Liarina. Ay, nasa Hawaii po. Nasa Hawaii. Oo, nanonood po siya ngayon. So, magandang araw po dyan sa Hawaii. Siya niya, ang ate po niya. Ay, ate niyo, ma'am. Nasa Honolulu, Hawaii. Okay. Etong si Sir Edison, nasa ibang bansa o nandito? Nandito po sa Baguio. Dito sa Baguio siya. Akala ko nasa ibang bansa rin. Afghanistan. Nag-aalisan na po. Umalis na yung mga tao ron. Delikado po sila doon. Okay. So, yan po ang stand ni Pastor Dan. Siya po nagpabaksin na. At sana po yung mga hindi pa nagpabaksin, tayo po yung magpabaksin naman. Dahil yan po naman, hindi lang po para sa atin, kundi para sa ating pamilya at para sa ating mga nakakasalamuha. Tama po yan. And kay Wanay naman, Kap, mabalin nga ta nga turod tinakam nga ibagam ti ayat mo, ti may isang balasang. Masapul talaga niya, no? Nawanti turod tinakam mo nga mapaay o masungbatan na kati ay mo may baga. So dapat lang maging courageous din po tayo, no? But at the same time, ngayon naman po pwede naman po nating daanin po yan sa pananalangin, no? Kahit po tayong mga mananampalataya, dapat po pinapanalangin din po yan, no? Hindi lamang po tsamba-tsamba, kung hindi panalangin po natin at ang Diyos po ang magagabay pa rin po. So kahit sa area na po yan, Kap, kahit ako pinanalangin ko naman yung asawa ko bago ko niligawan eh. Okay, so punong-puno kayo ng turod tinakam nung kayo ay umakyat ng ligaw naman sa inyong minamahal na asawa. Yun naman po ang sinabi ng Panginoon Diyos sa atin na siya ang para sa iyo. Kaya mayroon po tayong lakas ng loob, no? So kahit na sa area po yan, pwede po nating ipasok ang lakas ng loob, no? Itong courage po natin. And I believe kahit Kap Peter, no, yung sinabi niyo po kanina, kailangan din po ng lakas ng loob sa paglilingkod po ngayon sa publiko. Sa inyo po, dahil kailangan po ninyong lumabas. Kung minsan, hindi po ganun kadali sa ngayon, no? Pero yun po, nagpapasalamat tayo dahil ang Diyos po ang nagbibigay pa rin ng protection sa bawat isa po sa inyo. At meron dito nagpapabati, Pastor, sabi niya, pakibati, Pastor Dan, Fritzy and Fanti Orencia. Oo, taga Pampanga po yan. Sa Pampanga naman tayo. Kanina sa Honolulu, ngayon nasa Pampanga na tayo. Kayo nakikinig po sila sa atin. Magandang umaga po sa inyo lahat po dyan sa Pampanga, si Sister Fritzy at si Charlie. Yan. At sa lahat po ng kapatiran po dyan sa Pampanga. No? Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, at ang ating oras, alas 11:31 na. Pastor, galing naman kay 50.
Pakias sa guest nyo, sabi sa Bible, bago tayo mag-pray, alam na ng Panginoon kung ano yung ipanalangin natin. Ask ko lang, if bakit pa tayo manalangin, if alam na pala niya yung prayer natin sa Kanya. Thank you po. Okay, napakaganda po yung katanungan na totoo naman po na sinabi po yan sa Biblia na alam na po ng Panginoon Diyos ang atin pong kailangan dahil nga ang Diyos po natin ay makapangyarihan at alam po niya ang lahat ng bagay. Pero bakit pa po kailangan po natin sabihin sa Kanya? Una ay dahil hindi po para malaman ng Diyos yung pangangailangan po natin. Yan po ay para magkaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon Diyos. Dahil nga, kahit po sa relasyon po nating mga tao, hindi lang pati sa'yo naman, Kap, di ba? Ang gusto mo ba na kahit na alam mo yung pangangailangan ng constituent ninyo, minsan ay hindi mo binibigay hanggang hindi sila humihingi sa'yo. Dahil ang gusto mo naman ay sila makipag-usap sa'yo, lumapit sa'yo, para maibigay mo, matugunan mo yung pangangailangan nila. Kahit na alam ko. Ang Correct. tama. Kasi nga, dahil nga, gusto natin na sila mismo ang lumapit sa atin dahil mas importante sila in person kaysa lang doon sa pangangailangan nila. So yan din po ang sinasabi sa Biblia na ang Diyos gusto niya, tayo po ay lumalapit sa Kanya. Tayo po ay nakikipag-usap sa Kanya. Dahil sa Kanyang presensya po, tayo po ay nagkakaroon ng kalakasan. Kalakasan espiritual. At yun na rin po, nagkakaroon po tayo ng courage, ng lakas ng loob. Kung tayo po ay nasa presensya po niya. So, beside po yung ibibigay niya, yung pangangailangan po natin, kung tayo po ay nananatili sa presensya ng Panginoon Diyos, nagkakaroon po tayo ng kalakasan. Yun. Yun po yun. Oh. At parang Pastor, parang kahit alam ng ating Panginoong Diyos na yung pangangailangan natin, Kanya lang, wala ka namang sinasabi. Parang hindi ano? O parang kawalan din yun ng pagpapakumbaba sa Panginoon Diyos. Kasi kailangan po natin kilalanin na tayo nangangailangan. Yun. Kasi minsan may mga tao nga ganyan nangangailangan pero mataas pa rin ang ang lipad, no? Nandoon pa rin yung kayabangan kaya ayaw humingi ng tulong. Ang Panginoon Diyos gusto niya tayo rin po ay nagpapakumbaba sa Kanya na humihingi sa Kanya. Kahit alam na po niya yung pangangailangan po natin. At nanonood din sa atin si RJ Olaires. Oo, kasama rin po natin sa gawain ng Panginoon. Dito ba sa Baguio yan? Nandito rin po siya sa Baguio. Oo. At nanonood din sa atin Gab Baluran Lacostales. Amen, sabi niya. Kasama po natin. Nakikita niyo, ma'am, itong mga to. Kadalasan, kung sino yung guest ko, pag sinaan namin yung kanilang mga pages, lumalabas yung mga kaibigan nila, yung mga kwan. At sabi ni Edison, may tanong po dito ang ating kasama na paano daw po magkaroon ng lakas kahit walang pera. Oy, maganda. Oo nga, no? Kasi nakapanghihi na, Pastor, kung wala kang pera eh. Pwede naman pong lumapit muna kay Kap. para palaging walang pera, no? Pero alam po ninyo, dapat kung minsan nagiging linya na lang yung walang pera eh. Dahil karamihan naman ng tao kahit papaano may natitira naman na pera, no? Siguro sabihin na lang kinakapos, no? Pero yung walang pera, ay napaka-imposible naman po na maubusan talaga ng pera yan. Kahit papaano, mayroon namang piso pa dyan. Pero yun po ang kasagutan po dyan ay dapat magtiwala po tayo sa Panginoon Diyos na kahit na hindi pa po dumarating sa atin yung provision, no? Wala pa sa kamay po natin ang pera na yan. Kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon Diyos, darating po yan, no? Hindi naman po siguro tayo lubusang pababayaan ng Panginoon Diyos na mamamatay sa gutom. Minsan nga, binibiro ko ang karamihan ng mga tao. Mas marami naman pong namamatay sa busog eh. Mas marami namamatay sa masyadong sobra ang taba, ganyan, namamatay sa bangungot dahil sa sobrang kain. Pero bibihira po yung nababalitaan po nating namatay sa gutom. Yung wala talaga makain na ka. Kahit pa paano, mayroon pa naman. Lalo na dito, sa atin. Sa Pilipinas. Kasi dito sa Baguio. Dito sa Baguio, Cordillera, sabihin na lang natin, kapag wala kang ulam, maraming sayote. Tama po yan. May kamote. Oo. So, free gawin mo na lang. Free. Gawin mo na lang, almusal, talbos ng sayote. Pananghalian, talbos ng kamote. Hapunan, bunga ng sayote. Bunga ng sayote.
Kinabukasan, bunga ng kamote. O, palagay ko naman mabubuhay na tayo ng ganun. Tama po yun. So, hindi naman po talaga tayo yung walang-wala. No? Kahit pa paano, ay, sabi nga nila ay mayroon pa rin pang tawid gutom. No? Ganyan po ang atin pong sitwasyon dito po sa Pilipinas. Ang Diyos naman po ay mabait po sa atin. Okay, at galing naman ito kay tent maker, isang chaplain ito, isang pastor din. Si Pastor Ilagan, teka, i-check yung mamaya yung pangalan niya. Kasi iba yung pangalan niya sa Facebook eh. Ang sabi niya, ang hantungan ng tao at ng hayop ay iisa. Lahat ay mamamatay. Ang tao ay walang kaibahan sa hayop sapagkat ang lahat ay walang kabuluhan. 21 ang kauwian, sabi niya. Lahat ay buhat sa alabok at sa alabok din uwi. 21, sabi niya, sino ang nakakatiyak kung ang kaluluwa ng tao ay aakyat sa taas at ang kaluluwa ng hayop ay mahuhulog sa kailaliman? Mangangaral 3:19-21. Ang mga verse pala ng Biblia, yung mga numero na yun. Oo, yung sinasabi, yung mga ngaral, no? Yan po yung mga ngaral. Ano ba English na ano? Mga ngaral. Ecclesiastes ba o Proverbs, no? Yan po. Si Pastor Herman Ilagan pala yun. Pastor Herman Ilagan, ano? Yung pong sinabi po dyan, kung yan po ay bibigyan natin ng kahulugan na walang pagkakaiba ang mga tao sa hayop, ay para naman pong nakakahina ng loob yung ganyan. Ano? Bagamat lahat po tayo ay mamamatay at ang ating katawan, lupa, ay babalik sa lupa dahil nga galing sa lupa ang ating katawang pisikal. Ngunit yung plano po ng Panginoon Diyos sa atin ay napakaganda. No? Na sino man ang manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yan po yung atin pong pinanampalatayanan na sabi ko nga kanina, yan po yung pinanggagalingan kung saan po talaga tayo humuhugot ng tapang ng loob, lakas ng loob at hindi pagkakaroon ng pag-asa sa buhay na ito. Dahil nga kahit na po humantong sa libingan ang ating katawan na doon naman po lahat tayo patutungo, ay mayroon po tayong inaasahan na buhay pagkatapos ng buhay na ito. Pero siyempre, nire-respeto natin, Kap, kung ano po yung paniniwala ng iba. Pero sa gusto pong maniwala sa tinuturo ng Biblia, mayroon po tayong pinaguhugutan ng lakas ng loob na yan po ang Diyos po natin na napakaganda ang plano sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po pumarito ang Panginoong Jesucristo upang mabigyan po tayo ng pag-asa sa sino mang manampalataya sa Kanya. Yun, at galing naman kay 95 Pastor Dan, sabi niya, anong relihiyon po yan, sabi niya? Ito po ay base po sa salita ng Panginoon Diyos. Kung ako po, ang tatanungin po ninyo, ang grupo na akin pong nire-represent ay pwede po nating tawaging evangelical. Evangelical? Yes. Okay. Kay 50 naman, ask ko lang po, Pastor, sino po si Pablo? Is he an apostle? Yes po. Siya po yung, bagamat hindi po siya kasama sa 12 unang napili ng ating Panginoong Yesus dahil isa po sa kanila ay naghudas. Si Pablo naman po ay dati po siyang taga-usig. No? Siya po ay inuusig po niya yung mga mananampalataya sa ating Panginoong Yesus bago po siya tinawag ng Panginoong Yesus. Okay. Ayon po sa nasulat sa Biblia, no? Yan po ay mababasa po natin sa Book of Acts kung paano po si Pablo ay hinuli ng Panginoong Yesus. Dahil nga nung una, hindi siya naniniwala. Sabi niya, bakit yung pinapaniwala niyang Jesus na yan? Tao lamang yan. Pero nung nagpakita yung nabuhay na magmuli na ating Panginoong Jesus, doon po siya nagpakumbaba. At naging apostol po siya ng ating Panginoong Jesus. Okay, galing naman kay 40, good and blessed cup. Kilala ko yung guest ninyo. Talagang magaling po yan. Friend po ako ni Pastor Chris and Pastora Silvia Daria. Nasa Olonga po naman po sila. Olonga po naman to? Okay. Nakikinig po sila sa atin. Yeah. Thank you, Pastor Chris, for the affirmation. Yan. At ito naman galing kay 6'4", Pastor, ask ko lang, ang aking obserbasyon. Yung karma, kasabihan ay pangit na ugali ay may karma. Ganda ugali ay may biyaya na matatanggap.
Kaso, mga pangit ugali ay ganda buhay at mahaba pa buhay nila. Yung ganda ugali, sila agad namamatay. Ayon, sarili kong obserbasyon. Parang ang ibig niya sabihin, mahirap mamatay ang masamang damo. Minsan po, may katotohanan po yan dahil sa awa, biyaya ng Panginoon Diyos, yung mga masamang dabo na yan, binibigyan ng mahabang pagkakataon para sila naman po ay magbago, no? Okay. Bago po maubos lahat yung panahon po nila, God is so gracious that He extends, no? Itong pag-asa po nila, no? At totoo naman po yun, no? Minsan may mga masasamang tao na sila po pa yung magaganda ang buhay. Ngunit ito po yung atin pong pakatandaan na nasulat po sa Biblia. Lahat naman po tayo ay haharap sa Panginoon Diyos. At tayo po ay magsusulit sa harapan po niya. Kaya kahit po ganyan ang nangyayari, sa atin pong nagnanais na patuloy na mamuhay na may katuwiran, no, na tama ang ating pamumuhay, ayan po ay maganda. Hindi lamang po para sa ating mga sarili, hindi lamang po para sa ating syudad. Kasi nga ang ating pong syudad ay nagnanais na ang mga naninirahan po rito sa Baguio City ay may karakter, no? May magandang ugali, may magandang pamumuhay. Ngunit sa ating pong mananampalataya, ako po ay nagsasalita bilang mananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang ninanais po natin ay maluwalhati pa po ang Diyos sa buhay po natin. Kaya hindi lamang po para maging maganda ang buhay natin sa mundong ito, kung hindi para maitanyag po ang pangalan ng Diyos na atin pong pinagsisilbihan. Yan po ang atin pong naisin, no? Okay. At galing naman ito kay 46, meron po bang kaluluwa ang mga alien? Sabi niya, sabi ng iba, sila ang tinatawag na fallen. Ano ba yung alien? UFO. Kwento lamang po yan kasi hindi naman pa po na-establish, no? Kung mayroon nga pong mga alien o taga-ibang planeta, no? Pero kung mayroong bibisita po siguro sa atin, tsaka na natin pag-usapan siguro pag mayroon na. Okay. At binabati rin natin, nanonood naman sa atin, Oyet Quizon. Maraming salamat, Oyet. Galing naman ito kay 83, kapadabakan ti posisyon ti pastor, dito nagti City Hall. At dating damdamag dito eh. Ako po? Oo. Ay, wala po. Hindi po tayo sa ano. Akala ko tayo po ay involved lamang po sa noong idinabiyag pa ni Councilor Wegan. Gusto ti kadwa tayo, iti character city. Okay. Councilor Wegan, Galo Wegan. Yung... Idinabiyag pa iso na tikat kadwa tayo, karkararag tayo pa ita Diplomat Hotel, di katata, Heritage Hotel, tatangay. Okay, alas 11:44 na. Sabi naman ni 64, pakiulit ang number ni Pastor Cap at tunay siya kausap. Amen. Ang atin pong number ay 0912 0912 882 882 4335. 4335. Yan. Okay. Anya kanuti kaunaan nga relihiyon dito'y lubong. Ano ba unang relihiyon dito sa mundo? Kaunahan nga relihiyon, no? Narigat nga sumbatan na ti amok ket no basahan tayo ti Biblia. Kung babasahin po natin ang Biblia ay simula pa naman po nung panahon ni Adan at ni Eva at yung mga sumusunod na po na mga tao ay mayroon pong tumatawag, no? Kung marami na tumatawag ka, tinatawagan po tayo, may mga nagme-message. So, makikita po natin na sa naisulat po sa Biblia ay hindi naman po huminto, no? Or naputol ang pakikipagrelasyon ng Diyos sa tao. So kung makikita po natin, babasahin po natin ang Biblia, I think ang Judaism, sila po from the very start, ipapakita po nila na mayroon po silang connection sa Panginoon Diyos. No? Diyan din po nagsimula ang Kristyanismo sa Judaism na pananampalataya. Okay. At nanonood din sa atin si... palagay ko, pastor din ito, Eddie Pamintuan Razon. Opo. Kilala po rin po natin yan. Hindi ba ito yung broadcaster? Yes, involved din po siya rito sa kwan natin.
Oo. Oo. Kasi napapanood ko yung mga programa niya sa YouTube. Ito siya, ano, si Bossing. Pastor din si Ed Rason. Apo. Ay, magandang umaga po sa inyo, Pastor. At nanonood po ako sa inyong mga video naman sa YouTube. Sabi nito, yes, Pastor, paki-explain, pangit ugali, mahaba ang buhay. Ganda ugali, umuwi sila kagad. Anong logic nito? Really, that's my well observation noon hanggang sa ngayon. Yun. Nasagot na po ni Pastor kanina. Okay. And kay 5-0 naman, if apostol po si Pablo, bakit wala po siya sa 12 apostol? Dahil nga po, siya rin po ang nagpatotoo niya na sabi niya, he considered himself as abnormally born. Parang hindi po natural yung pagkakapili po sa kanya dahil siya po yung parang huli na isiningit na lamang po ng pagpili ng ating Panginoong Jesucristo upang siya po ay maging apostol ng mga hintil. No? Dahil po yung 12 apostol, sila po yung talagang unang pinili. Ngunit dahil nga naghudas yung isa, so nabawasan po sila, namili po sila ng kapalit, ngunit naidagdag pa rin po si Apostol Pablo, no, na siya pa ang pinili para maging apostol ng mga hintil. Yan. Okay. Galing naman ito kay 81, tanong ko lang po, Pastor, kung tama yung dinadasal bago kumain, naobserbahan ko sa mga fellowship. Kasi sabi sa dasal, gawin mo, Lord, na pampalakas at gamot sa aming karamdaman ang mga pagkain ito. Ay yung mga kakainin, fried chicken, lechon, at iba pang pagkain na nakaka-high blood at nakaka-diabetes. Salamat po, Pastor. Ako lang po ay nalilito, sabi niya. Tunay po yan na kung minsan nakakalito po yung mga ganyan na panalangin dahil parang ginagawa po nating konsentidor ang Diyos na kahit na labagin po natin yung tamang nutrisyon para sa ating kalusugan, ay gagawin na po nating excuse ang ating pananalangin. Para bang sinasabi natin na kahit tayo po ay lumundag galing sa mataas na lugar, ay ipoprotect po tayo ng Panginoon Diyos. Parang ganun din po nangyayari ganyan. Ano? So, hindi po naman po dapat ganun. Ano? Binigyan naman po tayo ng katalinuhan ng ating Panginoon Diyos na gamitin po natin sa mga bagay na yan. No? Yung pagtitiwala po sa Diyos ay hindi po ibig sabihin na hindi na po natin gagamitin ang karunungan na ibinigay po ng Panginoon Diyos po sa atin. Kaya kung minsan ako po ay nanalangin at sinasabi ko sa Panginoon Diyos, Panginoon, gamitin mo ang pagkain na ito na daluyan ng sustansya para sa amin pong katawang pisikal. But at the same time, tinitignan po natin yung klase ng ating kinakain. Okay. At kung kumain man kayo ng mga lechon, minsan-minsan lang po. Kasi laki lang ng posporos yun. Hindi pa naman po, kaya pa naman medyo mas malaki ng konti. Ito, habol-habol na lamang ang ating oras sa alas 11:49 na. Pakiulit po ang number ni Pastor Dan. Medyo mabilis, maraming humingi ng number mo, Pastor Dan. Sige, ulitin natin. Ulitin ko po ulit. Salamat po sa inyong pagtatanong kasi ni-expect ko po na pagkatapos po nito ay pwede po kayong magmensahe po sa akin at ako po ay sasagot sa inyo pong mga katanungan. 09 09 12 12 882 882 4335. 4335. Naku, Okay. marami pong kaibigan na Yan. natin ngayon nito. Ngayon, kung sakali po na hindi nyo pa rin nakuha yan, mamaya pagkatapos po namin, pakireview po yung ating video. At sabi ni Pastor Ed Razon, Association of Baguio Benguet Solemnizing Officer, ABSO, APO. Awisimad na kami, APO Kapitan. Sige po, Pastor. Okay, at meron nang naglagay dito ng inyong numero, nilagay ni RJ. Okay. So sa lahat ng mga viewers natin, nandyan na po, nilagay po ni RJ yung telepono po ni Pastor Dan. Sige, at habol-habol na lamang, hindi... Teka, sandali. Hindi po totoo na mahabang buhay na masamang damo. Subukin mo magpakasama ngayon, patay na po tayo agad. Ang totoong masamang damo ay si Taning, sabi niya. Okay? Kasi mayroon naman po talaga na dahil sa masama ang pamumuhay, maaga na mamatay. Kaya hindi rin po tama yung observation lang na ang masamang dabong matagal mamatay. No? Mayroon din pong maagang namamatay, maagang natutuyuan.
No? Talaga po yan. No? Okay. At galing naman kay 95 Cup, magpa-convert ka na din sa evangelical na relihiyon. O bakit naman hindi? Di ba? Oo. Oo. Eh, kung yun pong magbibigay ng tapang ng loob, bakit Oo. hindi po, Kap, di ba? Wala namang masama kung tayo po ay maniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ito naman, Pastor, galing kay 90. Good morning, Kap and Pastor. Ano po ang masasabi nyo sa mga pastor na against sa vaccine? Dahil ito daw ang simula ng one world o kaya ay 666. Salamat po, Pastor. Atin pong nirerespeto kung ano man po ang personal na konbiksyon ng mga iba po nating kasama sa ministeryo, no? Mga kapwa po nating pastor, kung iyan po ang kanilang conviction, then tayo naman po ay malaya sa mga personal na conviction po natin kung ano po ang pagkaunawa po natin. Bagamat yung mga iba naman po ay iba rin po ang pananaw po dyan na karamihan po ay nagsasabi naman na wala pong basihan yung mga ganyan na kaisipan. Ano? Bagamat ako po, personal na stand ko po ay nagtitiwala po tayo sa Panginoon Diyos na kung ano man po ang sabi kasi nila, pag naiturok daw po yun, ay magkakaroon na ng connection na matitrace ka. Eh sa akin naman po, wala naman po tayong tinatago. Eh kung ganun man ang mangyayari sa hinaharap, eh nasa kamay na po ng Panginoon Diyos yung lahat ng bagay na yan. Okay. Kay 95 naman, Iglesia ni Cristo ang una. Sabi ni 95, okay? So, lahat po ng opinion dito, respetado po. Kay 28 naman, matagal na po akong may sakit at naka-maintenance din at sa ngayon, ubos na din ang pundar naming gamit. Tanong lang, mahal pa ba ako ng Panginoon? Lumaki din kami na may takot sa Diyos at marunong magpasalamat sa Kanya. Ano naman ang katayuan sa buhay? Pero pastor, bakit nangyari sa amin to? Lalo na ngayon, Ayan po talaga ang minsan mahirap po nating maunawaan sa pamamaraan ng Panginoon Diyos sa buhay po nating mga tao na kung minsan ay bakit nangyayari po ito. No? Hindi po kayo nag-iisa. Marami pong dumaranas din po ng ganyan na katayuan sa buhay at nagkakaroon ng katanungan na wala po talagang sapat na sagot sa ngayon. Ngunit ang masasabi ko lamang po, ang Panginoong Jesucristo na pumarito sa mundong ito at ibinuwis po niya ang kanyang buhay. Yan po ay para sa akin sapat na po na patibay na ang Diyos Ama ay nagmamahal po sa atin dahil bigyan niya po tayo ng pagkakataon na manampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Sa buhay na ito, katulad po ng sinabi ko, hindi po kasi natatapos ang programa ng Panginoon Diyos sa buhay ng tao sa mundong ito. Okay. Mas mahalaga po yung magpawalang hanggan, Kap. Kaya nga kahit na minsan tayo po ay dihado sa buhay po natin sa mundong ito, ay mayroon pong kasagutan yan dahil nga ang plano ng Panginoon Diyos ay hindi lamang po dito sa mundong ito. Kaya ngayon po yung sinishare po natin na sana magbigay po ng lakas ng loob po sa atin na tayo po ay patuloy na manampalataya sa Diyos dahil pagkatapos po ng buhay po rito ay may buhay pa naman na magpawalang hanggan. At galing naman kay 90 sa New Testament, may sinabi doon, submit yourself to the government. Bakit hindi ito magawa, Pastor, ng mga nangunguna sa mga church namin? Salamat po. Siguro mas maganda po na sila na po ang sumagot po dyan. Pero yun tama po yun. Tama po yun. Pero mukhang hindi tayo makapagbigyan ng opinion tungkol doon. Pwede po na maliwanag naman po na sinabi po sa Biblia na kung ang pinapagawa ng gobyerno ay hindi naman po labag sa kalooban ng Diyos, ay dapat po tayong sumunod sa mga nasa katungkulan. Dahil sila po ay nilagay ng Panginoon Diyos po dyan. Okay. Pero yun nga, ang opinion kasi ng mga ibang mga pastor ay parang labag na sa kalooban ng Panginoon Diyos yung pinapagawa ng gobyerno. So para sa kanila, ay they rather obey God than man. Okay. So mayroon pa tayong 5 minuto bago tayo pansamantalang magpaalam galing kay 95. Habol-habol na lamang, ang evangelical po ba na relihiyon ay nakalagay po ba sa Biblia? Yung salita pong evangelical ay hindi po, pero yung ibig pong sabihin ng evangelical ay nandun po sa Biblia. Kasi karamihan naman po ng mga pangalan ng relihiyon ay hindi naman po nakasulat sa Biblia. Ang ibig po kasing sabihin ng evangelical ay from the word euangelion, no? Na ang ibig po sabihin ay mabuting balita. Okay. Ayan, kaya yan po ang ating ipinapahayag, ang mabuting balita sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Na lahat
ng maniniwala sa kanya, magkakaroon ng lakas ng loob, tapang ng loob sa pamumuhay sa mundong ito at mayroon po tayong pag-asa pagkatapos ng buhay na ito. Ito, i-share ko din. Galing kay 341. Good morning ka, Peter at Pastor. Sabi ng mga matatalino at pilosopong mga politikong magnanakaw sa gobyerno, wala na raw kaluluwang pupunta sa impyerno kasi wala na raw silang kaluluwa. Kaya patuloy silang nagpapasasa sa kaban ng bayan. Salamat po. Okay, respetado po ang inyong mga opinion po. At sabi naman ito kay ni 56, good morning ka, Benkes. Dalawa pala ang Panginoong Diyos at Jesus. Ay, Anong ibig sabihin? Hindi ko masyado na-get, no? ang Panginoong Diyos at si Jesus, ito Ay magkaiba. magkaiba. Oo, kasi nga po, tayo po ay naniniwala na mayroong iisang Diyos, ngunit tatlong persona. Tatlong persona. Mayroong Okay. pong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. No? Pero yung mga iba ay hindi po naniniwala po dyan. Again, yan po ay base na rin po sa tinuturo ng atin pong Biblia, no? Ang salita ng Panginoon Diyos. Yun. At kay 40, ito na lamang. Very good answer, Pastor Dan. I really like your answer. Nga, let's just respect every conviction and opinion. At ang oras natin na alas 11:57 na, meron ba tayong naliliban na natitirang 3 minuto? Okay, Pastor. Baka meron kang gustong idagdag bago tayo pansamantalang magpaalam. Muli po lahat po ng nakasama po natin ngayon. Salamat po sa inyong pagsama sa atin sa umagang ito. And Peter Wasing, salamat din po sa inyo pong paggagabay po sa atin sa ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Nawa po ang ating po naisin. Sana maimbitahan niyo po kami rito. Sige, Pastor. At salamat din po kay Pastor Jonathan at Pastora Erlinda Gerardo for giving this chance at sa ating pong Character City. Thank you so much for this privilege of being able to share the Word of God this morning. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din, Pastor Dan Orencia. Na nandito ka ngayon. At least blessed po tayo ngayong umaga sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Maraming salamat po sa suporta na ibinibigay po ninyo sa ating programa at naway magpatuloy po ang ating mga serbisyo publiko at siyempre sa lahat ng mga nakikinig na gustong magserbi, Pastor, di ba? Yes. Sa lahat ng ating mga kababayan, magtulungan po tayo. Amen. Wala pong ibang magtutulungan dito kundi tayo rin lang. Lalo na sa ngayon na panahon ng pandemic. Correct. Maraming salamat, Pastor. Thank you. Thank you rin po. At sa inyong buting magandang may bahay, maraming salamat. Hindi lang po nakikita sa camera. Okay? Salamat, Japasya. Diyos Tegnina, katatay amin. Pada. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano
Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad dito sa bahay. Basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa